Rosalinda. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman. May hinihintay ako. Sino ang hinihintay mo? Yung bisita ko na kumakanta na kamukhang kamukha ni Rosalinda. Pupunta dito si Paloma. Kumusta si Ate Fedra? Naku, palaging mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Bakit? Ay, gusto niya kasing kontrolado niya si Senyorito at hindi yung pwede. Pagkatapos dumagdag pa sa isipin niya yung singer na kamukhang kamukha ni Senyorita Rosalinda. Ay, sumalangit nawa. Nakita ko nga yung picture niya at magkamukha nga sila. Walang pinagkaiba. Naku, lalo na pag nakita mo siya sa personal. Nakita mo siya ng personal? Oo, at napanganga talaga ako ng matagal. Ay, kung alam mo lang talagang kinilabutan ako. Kung ganun, magkamukha talaga sila? Sobrang magkamukha. At meron akong pakiramdam na pinupuntahan siya ni Senyorito dahil doon. Totoo ba? At alam ba ni Ate Fedra yan? Ramdam niya. Malay natin kung ano nang meron kay Senyorito at sa singer na si Paloma. Nag-iwan si Berta ng sulat doon sa bahay ng agent ni Paloma. Tapos tumawag sila para kumpirmahin na pupuntahan nila ako. Oo nga, parang hindi ko pa nakikita dito si Berta. Umalis siya ngayon. Day off niya kasi ngayong araw. Alam ko na nga pala ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi ako makapaniwala. Nabababa ang taste mo sa mga babae. Parang mali kaya yata ng inaakala. Wala siyang halaga o kahit anuman sa akin. Isang babae lang ang minahal ko sa buong buhay ko. Isang babae na hindi mo dapat minahal kung iisipin mong pagkatao niya at ginawa niya. Tama na, Valeria. Huwag mo nang simulan ulit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa asawa ko. Napakahirap para sa'yo. Napatawarin kami ni Soledad. Namatay ang anak namin ng dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nabaliw. Baka si Paloma na yan. Sige, bye. Magandang umaga. Anong may tutulong ko? Gusto ko may makausap na isang tao na makakapagsabi sa akin sa nangyaring sunog dito. Nandito na ang bisitang inihintay ninyo, Señora Valeria. Excuse me po. Kumusta kayo, Senyora? Kumusta? Balita ko may sakit kayo. Medyo ayos na ako ngayon. Salamat. Maupo ka muna. Ang sabi niyo rin sa sulat na gusto niyo akong makausap. Bakit ko pa siya pinapunta? Hindi ako makatagal na tingnan siya. Nakakakilabot. Siya si Rosalinda. Siya si Rosalinda! Ano ang maitutulong ko sa'yo? Gusto ko malaman ang nangyari sa babaeng na confined dito noon mga mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ano ang pangalan ng pasyente? Rosalinda Perez. Nakikinig ako, Senyora. Gusto kitang pasalamatan sa pakikipagtulungan mo doon sa festival sa Children's Hospital. Hindi ako masyadong nagtagal dahil masama ang pakiramdam ko. Pero sinabi nila sa akin ang pinakita mong kabaitan. Maliit na bagay, Senyora. Masaya po ako na gawin yon at gusto ko ring pasayahin ng konti ang mga bata. Nag-enjoy po ako. Mahal ko ang mga bata. Ikaw ba? Meron ka ng mga anak, Paloma? Wala, Senyora. Wala pa akong mga anak. Wala pa akong asawa at ayoko pa sanang mag-asawa sa ngayon. Iaalay ko muna ang lahat ngayon para sa career ko. Marami akong mga ambisyon. Kung makikita lang ni Soledad ang pagkatao niya, ibang-iba siya kay Rosalinda. At magkamukha nga sila kung titignan ng pisikal.
Magkamukhang magkamukha. Kailangan niya nang umalis. Kailangan niya nang umalis. Hindi ko siya dapat pinapunta. Mas lalo akong nagkakasakit. Sige na, yun lang ang gusto kong sabihin. Salamat sa pagpunta mo at pasensya ka na pero sumama bigla ang pakiramdam ko. Ihahatid ka na ni Cosme. Ako na lang ang maghahatid sa kanya. Magandang hapon, senyora. Sana gumaling na kayo. Salamat. Isa si Rosalinda sa mga biktima na nasawi sa matinding sunog. Kaano-ano mo siya? Pinsan ko po siya. Nakikiramay ako sa inyo. Sa pagkakatanda ko, may ilang mga namatay na nurse at may ilan na nawala dahil sa sunog. Tama. Dahil sa gitna ng kaguluhan, merong mga nakatakas. Pero pagkatapos nakita namin sila. Lahat sila? Hindi. May isa na hindi na namin nakita pa. Masaya akong makilala ka, Paloma. Ganon din po ako, senyor. Alfredo del Castillo. Ako ang kapatid ni Valeria. Ihahatid na kita sa labas. Huwag na kayong mag-abala. Meron ka bang sundo? Oo, may naghihintay sa aking taxi. Magandang araw. Yung isa hindi na nakita, siya si Luciana Saldivar. Luciana? Isa siya sa mga pasyenteng pinakamatindi. Ang pinsan ko? Nakita siya na wala ng buhay sa tabi ng pinto ng kwarto niya. Hindi mo na talaga makilala ang mukha niya. Pero hawak-hawak niya ang manika niya. Lagi niya yung daladala kahit saan siya magpunta. Pwede ko bang malaman kung bakit ka pumunta? Meron ka bang duda o ano? Pasensya na, sister. Sa totoo lang kasi sobrang sakit na nangyari sa kanya, hindi pa rin ako makapaniwala. Umaasa pa rin ako at hinihiling na sana buhay pa talaga si Rosalinda. Naiintindihan ko. Pero sa kasamaang palad, wala na talagang pag-asa sa nangyari sa kanya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyaring yon. Ay, nakakalungkot. Ang asawa ng pinsan mo, hindi siya mapakali. Siguradong mahal na mahal niya ang asawa niya. Maraming salamat. Magandang araw. Wala na ba siya? Oo. Ay, kinikilabutan ako sa kanya. Parang siya talaga si Rosalinda. Siya si Rosalinda! Hindi, Valeria, hindi. Mapagkumbaba si Rosalinda kumpara sa kanya. At ang babaeng yun, kahit hindi mo kilalanin, kitang-kita mo na may kayapang. Hindi! Siguradong siya! Siguradong siya! Hindi, Valeria, hindi. Patay na si Rosalinda. Iba tong babae. Kamukha siya ng anak ko. Pero ibang babae siya. Hindi! Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi, Tito. Maupo ka. Anong gusto mo? Iced tea na lang ako, please. Tito Alfredo, ba't gusto mo ako makita? Tungkol kay Valeria. Malubha pa? Hindi, medyo bumubuti na. Tungkol sa ibang bagay. Tungkol sa... Meron kasi akong nalaman kanina na kinagulat ko ng husto. Baka hindi totoo, pero tingin ko kailangan kong sabihin sa'yo. Ano ba yun, Tito? Meron kasing nagpakilala na anak daw siya ni Valeria. Totoo yun, Tito. Si Abril, yung dating nagtatrabaho bilang kasambahay niya. Ang babaeng yon ay anak ng kapatid niyong si Valeria. Magandang hapon po. Magandang